So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw o gumising pa tayo. At magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. So, ngayong araw mga kababayan, before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, well, you already know the flow of our program na kung saan, unahin muna natin dito sa pag-shoutouts ang ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan mga kababayan, nanguna po si Robel Ferrer Official, nandiyan rin po si Maria Mida Siplon, Maria Cristina F. Manimbao, Shane Sibal, and Amy Joaquin. Also shoutouts sa ating mga channel members, sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Rasete Rowell, Fiz Calante, Pusong Enemy or Sisquen, and Cosmo Defender. Also, shoutout natin at saka pasalamatan natin ang nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much Ma'am Carclia. Also, shoutout sa ating mga early birds. Nandyan po si Maiti Baisa, Brian Baltazar, Virginia Lagasca, Barkadahan Forever FM, Rebelina Rolian na nandyan sa Hong Kong. Hi to Ma'am Elizabeth C, Edwin Perez, Severino Calob, FBR, Boses Stella, Teresita Tumaliwan, Carmila Salinga from Bangkok, Thailand, OPM Labsong Sanchez, Ros Guevara, and Sir John Kuan. Mga kababayan, isa po sa tipag-usapan ngayong araw, ito po ay update sa issue ni Abel Bacudjo, mga kababayan. Di ba kahapon na pag-usapan natin siya na kung saan napag-alaman natin na siya po ay tinawag ni Hitad na scammer dahil daw nakapag-provide ng properties worth 26 million pesos na bahay at saka nakabili rin po ng bahay na worth 17 million pesos sa kanyang kaibigan, mga kababayan. So yun nga, si Hitad nagdudulog kaagad kasi nga sabi daw ni Abel Bacudjo na simula daw na naupo si PBM bilang presidente, nakabili na siya ng ganun na halaga, mga kababayan. So yun nga, dahil nga sa aking curiosity, naglibot-libot kagad si Sir Ivan. Diba sabi ko kahapon na hindi ko kilala si Abel, mga kababayan? Well, nagiging honest lang po si Sir Ivan. Totoo naman talaga na hindi ko kilala si Abel until na napag-usapan ko siya ni Hitad at saka ng ibang mga vloggers, mga kababayan. So I did my research. Bakit? Kasi nga nung naglibot-libot ako sa ibang mga vloggers, medyo nakulangan ako sa kanilang mga informations na sinabi tungkol po kay Abel, mga kababayan. Kasi nga naghahanap ako ng informations na gusto ko dito na ipangsampal kay Hitad at para rin po masabi natin na deserve ba si Abel Bacudjo na tatawagin po na scammer ni Hitad, mga kababayan. Di ba naipakita ko kahapon kung magkano po yung wealth ngayon ni Abel Bacudjo. Kasi nga si Abel, mga kababayan, sa hindi po nakilala at saka bago po sa ating channel at ngayon rin po na narinig ang pangalang Abel Bacudjo, ang wealth po niya ay umaabot po, base po sa website, ang kanyang wealth umabot na po ng $5 million, mga kababayan. So kapag i-convert natin ho yan, aabot yan ng 279 million pesos. Di ba ang laki, mga kababayan? Kaya naisip po kahapon na scammer ba talaga itong si Abel? Samantalang malaki na po ang kanyang experience bilang fashion designer at mataas po. Almost 30 years na po ang kanyang experience bilang nandyan po sa fashion industry, mga kababayan. So kahapon nag-isip ko na hindi ito scammer si Abel. Kasi nga ang kanyang hawak po na mga customers, mga kliyente, hindi basta-basta, mga kababayan. Hawak niya yung mga sikat po ng mga artista or sa bandaman or doon sa mga may-ari po ng mga sa motor world o outer world. Sa kapatid po siyempre sa government natin. Kasi itong si Abel, siya po ang kinuha na
na designer na sinusuot po na barong ni PBBM, ni Felisa, mga kasuotan ni Felisa, pati po ng ibang mga public figures mga kabayan. At saka napag-alaman ko rin po kahapon na namigay pala itong si Abel na mga yung jacket mga kabayan. So during po sa sa pangapanya pa, 'di ba merong jacket na may Pilipinas, sa pati po na may or sa likod Pilipinas mga kabayan. At saka sinabi rin po yan sa isang kaibigan natin na vlogger na libre ho yun ibinigay ni Abel mga kabayan. Alam nyo, good move yun ni Adel. Bakit? Or Abel nga pala, good move yun ni Abel. Bakit? Kasi nga ang binigyan niya ng mga clothing mga kabayan, kilala ng mga vlogger, lalong-lalo na si PBBM at saka si Felisa, kasi nga sinuot po mismo ni PBBM ang kanyang ginawa na barong mga kabayan. 'Di ba? Advantage so yan sa mga negosyante na mga fashion designers. Hindi ibig sabihin na kapag lalapit ka sa gobyerno natin at saka mag-endorse ka na mag-endorse ka ng mga brand mo na ginawa mo, bayaran ka na makabayan. Kasi nga kung ako lang kung ako po si Abel at saka may pira po si Abel, hindi ko na kailangan na bayaran ako ng government. Bakit? Kasi kapag susuotin ho yan ng kilalang tao, presidente, first lady, ang ginawa ko, pride na ho yan makabayan, endorsement na ho yan ng brand na dinala ko or binuo ko. 'Di ba? So kung makikita po na ibang tao na sinuot po yung barong ni Abel at saka nagandahan sila sa barong makabayan at lalong-lalo na meron pong investors makita po sa ginawa ni Abel, well, hindi malayo na mag-invest o yun or magiging pang business partner yun ni Abel makabayan. 'Di ba? Big advantage na po. Kaya ako po naniniwala dito na hindi po yan binayaran si Abel ng gobyerno natin. Yun po ay libre mga kabayan. At saka good move talaga yan. Ganun po ang mga negosyante. But sometimes na kailangan natin talaga na gumasa ng pera, in return, makikita naman po natin yung outcome niyan mga kabayan. So, you have to take the risk also. Meron naman kasi ang maganda po na outcome mga kabayan. Lalong-lalo na, ulitin ko lang po, kapag kilala natin ang nagsuot ng ating ginawa na clothing mga kabayan. Okay? So ngayon, Fortunately, isa po sa ati-atihan ni Abel Bacodjo makabayan, nanood pala sa atin dito. Isa po sa ating viewers makabayan. Well, ayaw ko lang po pangalanan. Bakit? Kapag babanggitin ko, kilalang kilala po ito ni Hitad, kilalang kilala po ito ni Juice Smith makabayan. Sir Ivan, bakit nadamay si Juice Smith? Well, mamaya ipapakita ko yan. Bakit? Si Juice Smith mukhang traitor makabayan. Bakit? Well, ipaparinig ko sa inyo yung conversations namin ng ati-atihan po ni Abel. Kasi nga, alam nyo makabayan, nung tumawag po yung ati-atihan ni Abel sa akin, parang gusto niyang umiyak talaga. At saka yung boses po na talagang dismayado, galit na galit sa ginawa dito ni Hitad kay Abel. Kasi nga yung ati-atihan ni Abel, kilalang kilala po niya si Abel, ang kanyang attitude, ang kanyang pagkatao. Sabi niya, napakabait daw itong tao na to, itong si Abel. At saka nakikita ko po, saka pasensya nga pala dito po kay, ano mo itatawag ko sa kanya? Ate R or Ate J. Pasensya po ma'am, ipaparinig ko lang mamaya yung napag-usapan natin para meron akong ebidensya dito. Kasi alam niyo lang po si Sir Ivan, kapag meron akong ngaw-ngaw dito, gusto ko na meron pong kasama na ebidensya makabayan. Hindi po katulad doon kay Hitad na according to my ahas at saka according to my ahas makabayan, speaking of ahas, nalaman na namin dito kung sino ang isa sa puting ahas ni Hitad na may connection dyan sa Malacanang, na may connection dyan sa PCO. Nalaman na po ni Sir Ivan. Mamaya, abangan, Juice Smith and Hitad. Ipaparinig ko sa inyo yung conversations namin ng ati-atihan ni Abel Bacodjo. And I'm very sure, kilala nyo siya. Okay? So isa po sa pag-uusapan rin mga kababayan, ito rin pong itong pag-alma ng China kay PBBM. Dahil si PBBM, kinongratulate niya itong yung president-elect po, bago lang nanalo po sa election, presidente po ng Taiwan ngayon mga kababayan. So si si Lai Chi yata yon. Umalma po itong taga-China. Bakit? Kasi daw, binailit daw ni PBBM yung One China policy, which is na siguro hindi na nagustuhan
naman ang ginawa ni BBM na pag-congratulate doon sa sa presidente, kasi alam ho natin na merong history talaga yung Taiwan at saka ito pong China, makabayan. Hindi ho yan nagustuhan ng taga-China. Nakikita natin dito, makabayan, na may ugali talaga itong China. May ugali talaga eh. Parang alam niyo na po, parang gusto siguro nila na luluhod po si BBM sa China. Alam ko naman po na hindi po yun nilabag ni BBM. Bakit? Well, explain natin yan mamaya. Yan, so pag-uusapan po natin, ito rin tungkol po sa sa issue ng mga PWD, pati po sa mga senior citizens, makabayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan. Palagi tumurandalan ba mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Hard na mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters to ni Sir Ivan, mga Sukid Sing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo pumunta doon sa issue ni Abel Bacodjo, makabayan, dito muna tayo sa plano po ng taga Cebu City, si Mayor Rama, makabayan. Kilala ba natin? Kasi nga, this coming Sunday na po, yung sinulog sa Cebu City, January 21, that is Sunday. So, inibitahan po ni Rama si BBM at saka pati po si BP Sara na pupunta doon sa Cebu City, makabayan. Unahan na natin. Alam ho natin ito, no? Itong mga haters po ni BBM, abay sasabihin na naman dito na, o tingnan nyo, lagoy-lagoy lang ang ginagawa ni BBM. Alam na ho natin yan, makabayan. Pero kitang-kita ho natin sa sa balita na siya po'y inibitahan dito ni Mayor Rama. At alam rin po natin, makabayan, na ma-meet niya si Gov. Gwen Garcia. Di ba? Napaka medyo controversial po kapag magkita po si BBM at si Gov. Gwen Garcia. Pero nakita naman po noon si BP Sara at si Gov. Gwen Garcia, makabayan. You already know the history. At para malaman pa natin ang buong detalye, let's watch this. Inimbitahan ng lokal na pamahalaan ng Cebu City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na dumalo sa sinulog. Habang ang mga hotel at resort sa Metro Cebu unti-unti nang napupuno habang papalapit ang pagdiriwang. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sakay sa galyon mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, ibabiyahe ang imahe ni Senyor Santo Niño pabalik sa lungsod ng Cebu. Habang nakasunod ang mga deboto sakay sa mga pump boat. Libo-libong mga deboto rin ang nakaabang sa pantalan upang salubungin ang pagdating ng imahe ni Senyor Santo Niño at samahan at maihatid siya sa kanyang tahanan. Ito ang Fluvial Parade na isa sa mga mahalagang religious activity ng Fiesta Senior. Kinabukasan naman ang Sinulog Grand Ritual Showdown kung saan iba't ibang mga contingent ang maglalaban-laban. Dalawang pinakamalalaking aktibidad na gaganapin ngayong weekend sa Cebu. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, inimbitahan na niya sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte, kasama ang mga senador na manood at makisaya sa kapistahan. And we are opening not only for Cebu, but for the whole country. I wish and I pray, because a lot of mayors have already been meeting, and maybe some senators will be coming and wishing and praying that the President of the Republic of the Philippines should find time for this, because this is a very important convergence for message for solidarity, unity for the country, and the Vice President as well.
Dagsari ng mga turista ngayon sa Cebu. Ayon sa pamunuan ng Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu Incorporated o HRAC, punuan na ang mga hotel at resort sa Metro Cebu. Okay, so baka siguro kasama rin po yung mga senador, makabayan. Di ba narinig natin kay Mayor Rama na inibitahan rin po niya yung mga senadors. I think sana lang hindi manira dito yung mga DBS kasi kasama naman po si VP Sara, makabayan. Siguro hindi manira yan eh. Anyways, siya nga pala, sino ba dito yung naka-experience ng sinulog sa Cebu City, makabayan? Raise your two hands. Honestly, na-miss ko na talaga yung sinulog. Napakabibo niya, makabayan. Ma-enjoy talaga kayo. Kasi siyempre, still party ho yan. At saka yung buong syudad po ng Cebu City sa may Osmeña Boulevard na area. At saka dito rin po sa may area ng Padrong sa may Lahog yata yon. Talagang maganda po yung mga parties dyan. Street party, makabayan. Ang last ko na year na naka-attend ako ng sinulog sa Cebu City, that is 2015. So mga 8 years na, makabayan. Na-miss ko na talaga. Honestly, na-miss ko talaga yung sinulog dyan sa Cebu City. So anyways, forward na po tayo sa ibang topic, makabayan. Pag-usapan na natin, ito pong may pagka-attitude talaga itong taga-China, makabayan. Kasi nga, ito po tungkol po sa pagbati ni BBM doon sa President-elect sa Taiwan, si Lai Chi yata yung pangalan nun. Binati lang naman po ni PBBM, makabayan. Umalma ka agad yung taga-China. Tingnan nyo yung ugali ng China, makabayan. Kasi ang gusto na naman po dito na ipahiwatig ni PBBM. Gusto niya pong magpasalamat, makabayan. At saka normal naman po na i-congratulate natin. Anyway, hindi naman po na-violate ni PBBM yung One China policy. Bakit? Kasi hindi pa naman po totally na presidente na yung si Lai Chi, makabayan. Hindi pa po. Kakapanalo pa lang po. At saka ang gusto rin po dito na ipahiwatig ni PBBM, gusto niya magpasalamat sa taga-Taiwan sa pagtanggap po ng 200,000 plus yata ng mga OFW. Ang dami po ng OFW dyan sa Taiwan, makabayan. Nakita ko sa balita parang 200,000 plus ba lahat? So ibig sabihin, gusto lang po ni BBM na magpasalamat siya doon sa President-elect po ng taga-Taiwan. At para maintindihan natin, let's watch this. Pinatawag po ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos batiin ni Pangulong Marcos ang bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Sabi po ng China, malubhang paglabag ito sa One China policy na kinikilala ng Pilipinas. Tinutukan po yan ni JP Soriano. Matapos magwagi ni Lai Ching-te sa presidential elections ng Taiwan, isa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati. Sabi ng Pangulo, umaasa raw ang Pilipinas ng mas malapit na ugnayan sa Taiwan at pagpapalakas ng mutual interest ng Taiwan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Lai kay Marcos. Pero matapos nito, sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, pinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang ating ambassador sa China na si Jaime Flor Cruz. Pinagpapaliwanag umano siya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Foreign Affairs at ang Malacanang. Bukod kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga bumati sa President-elect ng Taiwan ay sina US Secretary of State Antony Blinken, British Foreign Secretary David Cameron, pati ang mga foreign ministers ng Japan at Singapore. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kinundena at tinututulan ng anyay maling gawain ng mga bansang bumati sa bagong leader ng Taiwan na paglabag daw sa One China policy. Naghain na raw sila ng mga serious démarche na paraan ng pag-iit sa opisyal na posisyon o kagustuhan ng isang bansa. Ang One China policy ay pulisiyang kinikilala ng maraming bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas, na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya ng China. At bilang pagtalima dito, walang diplomatic relations ang Pilipinas sa Taiwan, kaya walang Philippine Embassy doon. At ang meron lamang ay ang mga economic at cultural offices. Paliwanag ng DFA sa kanilang pahayag, ang pagbati ni Marcos ay paraan daw ng Pangulo na magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 OFW sa Taiwan. Sabi ng DFA, patuloy daw na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Tingin naman ng kasalukuyang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. The congratulation came before he could assume as president. Hindi pa siya presidente. So there is no violation of the One China policy. Di ba? Oo. Di ba? If we look at it from a strictly point of view,
Hindi pa presidente yung dinilig niya. So, there is no violation. It's a safe gesture. Kasi naman, in every contest, may nananalo. And usually, yung nanalo, agad-agad nakakatanggap ng kadami-daming congratulations. Pero para sa isang international relations expert, tiyak daw na aalmahan ito ng China. Direkta man itong sabihin sa Pilipinas o hindi. China is watching us very, very closely. It was dumbfounded when the president shifted to the U.S. when they thought that President Marcos was their candidate, right, in 2022. So it's still a puzzle to them, and they don't like the visit of Kamala Harris. They don't like the visit of Blinken. They don't like the visit of Nancy Pelosi, and they don't like the fact that we are sort of it's a partnership, or at least appear to be partnering with Taiwan. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, JP Soy. Kailan pa nagiging bawal yung mag-congratulate mga kahabayan? Di ba nakikipagkaibigan na naman si PBBM? Ito talagang China mga kahabayan, may pagka-okay yung uutak eh. Baka gusto siguro nila na natatakot siguro ang China mga kahabayan. At saka insit ko rin po dito mga kahabayan, yung vlog po ni Mike Abe, ito tungkol po sa China at saka ng Taiwan. So for more details, let's watch this. Magandang ipinakita ng mga taga-Taiwan or mga Taiwanese voters or mga botante. Alam niyo kung bakit? Kasi po sa Taiwan, nagkaroon po ng eleksyon. Naglagay sila ng bagong pangulo na identify anti-China. Ibig sabihin, naninindigan sila na yung kanilang lugar o kanilang bansa ay talagang nakahiwalay na sa China noong araw pa at gusto nilang ipagpatuloy na sila'y maging independent sa China. So maganda po ito dahil sila'y nagkasundo. Ang kanilang nilagay na bagong pangulo ay William Lai, tama ba? Or Lai Cheng, yun ang pangalan binabanggit. Ipakita ko nga sa inyo. Ang ganda nitong sitwasyong ito dahil alam naman natin napakainit po ng sitwasyon ng China at saka ng Taiwan. Pero nanindigan sila dito sa eleksyon. Naglagay ng oposisyon na pro-China, hindi po nanalo. Kasi ito ay sana kapulutan natin ng aral na mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba tayo may issue rin sa West Philippine Sea. Yan ay pinakikialaman tayo at kinukupkup ng China ang West Philippine Sea. Exclusive Economic Zone. Pero ang mga Pilipino hindi nagkakaisa. May mga Pilipino pro-China o ayaw man lang magbigay ng anumang pahayag laban sa ginagawa ng China sa Pilipinas. Pero mga Pilipino yun. Di ba? Pero itong Taiwan, nagkaisa sila na maglagay ng isang pangulo na maninindigan para sa kanilang mamamayan, sa kanilang bansa, na sila ay independent na. Hindi na sila sakop ng People's Republic of China. Di ba? Ang lapit sa atin ng China, ang lapit sa atin ng Taiwan. Pero bakit ang mga Pilipino ay hindi makakuha ng ganong idea? Di ba? Yung ginawa ng mga Chinese people, yung mga botanteng Taiwanese people, yung mga botante ron, ay pagpapakita sa mundo na sila ay naninindigan para sa kanilang bansa. Yun ang mensahe nun. Kasi yung pong oposisyon na pro-China, hindi talaga nanalo. Mas malaki ang panalo at talagang sinuportahan ng mga Taiwanese voters, mga mamamayan, yung paninindigan nila at nagkakaisa, sila ay nakahiwalay na sa China. Ang ganda nun, di ba mga Pilipino sa Taiwan, marami tayong kababayan sa Taiwan, higit na 100,000 yata. Di ba? Nangyari ang ganyan. Ang galing di ba? Pero dito sa ating bansa, babalikan ko, ang dami ng isyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea, mga harassment. Nandiyan yung water cannon, pagbangga sa ating mga mangingisda, pangharas sa mga resupply, pagtataboy sa mga mangingisda nga po, at marami pang insidente. At patuloy tayong inaagawan, tayo kinukupkup ng China dyan sa West Philippine Sea. At hindi lang yun ang target yan, pati yung Philippine rice gusto nilang makuha. Pero inuulit ko, may mga political party, mga supporters nila, ang nakakabingi ang katahimikan until now. Wala kang marinig.
na sumusuporta kay Pangulong Marcos para sa paninindigan. Si Pangulong Marcos, ang ating military, ang ating kapulisan at saka po ang Coast Guard ay nanindigan dahil sinunod nila ang Commander-in-Chief, Chief Executive si Pangulong Marcos na ilaban ang West Philippine Sea. Pero mga Pilipino, yung iba dyan, lalo na yung mga taga-suporta ng mga Duterte, wala kang marinig sa isyong yan. Parang ang dating nga nila ay pumapabor pa. O kahit yung mismo mga Duterte. Wala kang madinig na kondinahin itong ginagawa ng China. Wala ka rin madinig na pahayag na suporta sa ginagawa ng ating military at ng ating Pangulong Marcos para ipanindigan ang West Philippine Sea. O di ba? Samantalang tayo po ay inaagawan ng China. Yung Taiwan, hindi pang aagaw yung ginagawa ng China. Gusto lang nilang mabawi. Iba yung pagbawi kaysa pang-aagaw. Ang Taiwan gustong mabawi ng China na masakop ulit nila. Pero nanindigan yung mga Taiwanese na hindi na pwede yan. Isipin mo yan, dating China yan. Humiwali sa kanila, gusto lang bawiin, ayaw na ng mga Taiwanese. Tayo naman, atin talaga ito. From day one, kaya nga exclusive economic zone, ang West Philippine Sea, atin na nga ito, ayaw pang ipaglaban ng iba dyan, ng ibang Pilipino. Di lalo na siguro kung ito talaga sa China at binabawi lang sa atin, baka talagang dalawang kamay pa yung nakasahod niyo at ibinibigay niyo talaga. Ito atin nga from day one Ayaw panindigan. Di ba nakakalungkot? Kaya inuulit ko, isang napakalaking mensahe sa buong mundo at sa Pilipino, itong paninindigan ng mga taga-Taiwan dito sa katatapos lang po na presidential election nila. Lalaki na po yung presidente kasi dating ang presidente diyan babae, di ba? Ngayon lalaki po yung presidente. May balita pa nga doon sa mga international news na di umano ay nagtry ba o talagang ginawa ng Chinese government na maglagay ng kandidato silang sinusuportahan o makialam sa eleksyon. Pero hindi po nanaig. Napakaliit na isla o isang lugar ang Taiwan pero sila'y nagkasundo at nanindigan. Ang galing, di ba? Kaya bilib sa kanila ang malalaking mga bansang kaalyado nila tulad ng Amerika, tulad ng European Union, tulad ng mga bansang kapitbahay nating naniniwala sa kanilang sila'y independent na. Kasi nga sa eleksyon ay pinagtibay nila. Sa kabila po ng napakainit ng sitwasyon. Di ba? Napakatindi po ng sitwasyon dyan between China at saka Taiwan. At itong Amerika at ang China kaya umiinit din ang relasyon ay dahil dyan sa Taiwan. Kasi ang Taiwan kaalyado at sinusuportahan ng US government at ng maraming mga bansa. O di ba? Ganon din kainit ang suporta ng international community at ng malaking bansa tulad ng Amerika, Canada, European Union, Japan, Australia, at marami pang iba, South Korea, dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Kaya sana po ay magising na po kayo sa katotohanan. Nakakaduda na rin kung bakit kayo ayaw manindigan Kitang-kita na po sa kasaysayan na ang mamamayan ay ma-impluwensya dapat nasusunod at dapat naninindigan sa kanyang sariling teritoryo. Yung pong Taiwan, isang maliit na isla lang yan. Pero mayaman sila at may prinsipyo. Meron tayong 7,500 island sa buong Pilipinas. Pero kakaunti naman yung pro-China o walang pakialam sa issue ng West Philippine Sea. Kaya at ginagamit pa kayo, meron pa nga disinformation campaign kayo na pabor sa China. Di ba? Sabi nga ng Coast Guard, ay malinaw na traitor yan pagka-traitor ang ginagawa nyo. Wow! Magbago na kayo, bagong taon, bagong buhay. Magbago na kayo, mga pro-China vloggers. Pero magbabago kaya sila? Yung mga bayad sila Di ba, Mr. Sasot? Di ba, marami sila, Mark Lopez, sila si attorney, alam na namin yan. Hindi sila magbabago mga kabayan. Bakit? Siyempre, palaging busog ang galang bulsay from China. Anyways, jump tayo sa ibang usapin. Dito ipapakita ko sa inyo yung issue ng senior citizens, pati rin po yung PWD mga kabayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi nga, maraming nagre-reklamo ngayon. Yung mga PWD natin na mga kabayan, di ba meron silang card mga kabayan, which is supposed to be na kapag kakain sila doon sa mga establishment
establishmento or mga tindahan, di ba dapat automatic meron silang discount mga kabayan. Ngayon, may lumalabas na mga balita na hindi na po napagbigyan ang kanilang discount card ng itong mga kababayan nating senior citizens, pati rin po yung mga PWDs. At pati rin po dun sa Starbucks mga kabayan, merong problema rin po dun. So anyways, para maintindihan natin, let's watch this. Muntik mabitin ang dalang budget ng senior citizen na si Aling Sofia nang hindi bigyan ng diskwento sa kinainang restaurant. Pero nung babayaran na, sabi nila hindi na pwede dahil nakapromo na yon. Very frustrating on our part. Nakatatanggap naman ng diskwento ang 76 na taong gulang na si Mang Bong. Pero himutok niya, na-experience ko 5 piso, deducted, ganun lang. Not totally the 20% na discount for the senior. Napakalaking halaga nung ma-discount. Pambili ko na lang sana ng mga maintenance. Kamakailan lamang isang hotel sa Pasig ang inireklamo matapos tumangging magbigay ng diskwento sa isang senior citizen. Habang isang sikat na coffee shop naman ang binatikos dahil sa ipinatutupad nitong 1 food item at 1 drink per visit na discount para sa senior citizen at may kapansanan. Hindi naman tama yun na bakit naman hindi nila bibigyan? Karapatan naman namin na talagang bigyan kami ng discount. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, dumarami ang natatanggap nilang reklamo mula sa mga senior citizen na bigong magamit ang kanilang mga pribilehiyo. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, inaatasan ang pagbibigay sa mga 60 taong gulang pataas o senior citizen ng 20% diskwento at exemption sa 12% value-added tax sa binibiling goods at services sa mga restaurant, hotel, recreational center, cinema, concert, pampublikong transportasyon, ospital at healthcare facilities. 5% naman ang bawas niya sa tubig, kuryente at mga pangunahing bilhin tulad ng kape, delata at iba pang produkto. Ayon sa NCSC, hindi dahilan na may promo ang isang establishmento para pagdamutan ng diskwento ang isang senior citizen. Dapat may permit ito mula sa Trade and Industry Department. Dapat ding alamin kung mas makakamenos ba ang senior citizen sa promong ng establishmento kaysa sa kanyang 20% discount. Kung saan mas makakadiskwento ng malaki, iyon ang paiiralin. Na kung may discount, dapat yung discount ay may prior informed approval ang DTI. Kasi no one can just say kasama sa marketing scheme ko ay itong discount system. Tapos pag may nangyari, it will impinge on fair trade or consumer rights. Kailangan lamang dalhin ang Senior Citizens ID o kahit anong government ID na nagpapatunay ng edad para maka-avail ng mga benepisyo. Paglilinaw ng NCSC, tanging ang senior citizen lamang ang may discount at hindi ang kanyang buong pamilya sa pag-avail ng benepisyo. Maaaring idulog sa Office of the Senior Citizens Affairs ang reklamo na may kinalaman sa hindi pagtupad ng pribilehiyong ito. Babala naman ng Trade and Industry Department. Yung mga supermarkets and grocery stores na hindi po nagbibigay ng discount, meron po yung administrative fine po. Karampatang possible po imprisonment, no? Kasi violation yan ng senior citizen. And then po, kailangan rin po yan i-report sa amin, no? Around 50 to 100,000 po yung fine po. O ayan, so ipinakita ko itong balita na ito mga kabayan para po sa ating mga pinalangga po ng mga seniors, pati na po sa mga PWDs, para alam ho natin ating privilege mga kabayan na kung saan kapag meron kayong bibilhin po sa mga tindahan, sa mga establishmento, kapag hindi kayo bibigyan po ng ng discount, isumbong nyo sa gobyerno mga kabayan. Sila po dito kakasuhan po, baka makulong at saka dito pagpabayaran po dito ng penalties, okay? So para alam ho natin. So before na mag-jump po sa ating next topic, pag-uusapan na natin po si Abel Bacodjo mga at saka ipaparinig ko sa inyo yung conversations namin ni Ate R. Okay? So shoutout muna natin si Joey Raimundo. Nandiyan po si SMP. Ay siya nga pala si SMP mga haters natin yan. Lagi pong minumura si Sir Ivan. Fake news pwede sa Sir Ivan eh.
Hey! Hello po kay SMP. Hi to Tita Etelinda Inopiques na nandyan sa Bilyaba, Leyte. And shout out to all the Inopiques family. Hi po kay Mama Recres Hernandez, Arzele Guevero, nandyan po si Joby Montero, Trexie Velia, Linda Lim na nandyan sa City of Ilagan, Isabela. Hi to Ruth Ariula. She's watching from San Diego, California. Nandyan po si Lolo na nandyan sa Lipa City, Batangas. Kasama rin po natin si Biyahe ni EJTV from South Korea, Army Lagaso from Sacramento, Pablo Lopez na nandyan sa Hawaii, and Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. Okay mga kaabayan, ipaparinig ko muna sa inyo yung conversations namin ni Ate R, kasi nga alam nyo na-touch talaga si Sir Ivan, kasi nga thank you so much nga pala kay Ate R na finoward niya ang video natin, ang vlog natin doon po kay Abel Makabayan. So nagpasalamat sa atin si Abel at saka hindi niya expect na vlog natin dito na even though hindi ko siya kilala Makabayan. Well, hindi ko naman talaga kilala po si Abel, pero siyempre naging curious lang po si Sir Ivan at saka ayaw kasi na meron pong ginagawan dito ng fake news itong si Hita Makabayan. Nilalait-lait niya at saka nilagyan po dito na mga pangit na mga gawain na hindi naman po ginawa nung tao na yon. Kaya ayaw ko ng ganyan. Kaya nag-research si Ivan tungkol dito kay Abel Bacolod. So anyways, before ako magbigay po ng karagdagan pa ng mga informations, ipaparinig ko muna sa inyo yung napag-usapan namin or yung conversations namin ni Ate R Makabayan. At siya po'y kilala ni Hitad at kilala rin po ni Juice Smith Makabayan. So for more details, let's hear this. Alam mo ba Sir Ivan, na yung Hitad na yan, binihisan niya, pinalamon niya, pinatira niya nung umuwi ng Pilipinas nung eleksyon, yung dalawang yan, si Joe Smith. Alam mo ba yon? Alam mo, nanginginig ako habang nagsasalita. Para ikwento sa iyo yung mga sinabi ni Abel. Ang tagal naming nag-usap nung Sunday ni Abel. Ngayon, nag-usap kami nung Sunday. Di tinawagan ko, hindi niya nakuha. Tapos siyang tumawag, nag-call back siya. Di yun, ikinuwento niya. Ginastosan niya yan nung umuwi. Pinalamon niya, pinatira niya sa bahay, at kahit yung si Joe Smith, pinatira niya sa kondo, na lahat halos na nagkalat ng mga kamierdahan niya sa loob ng kondo. Yung Joe Smith na yan, na isa ring balasubas, na pinalamon niya rin, na akala niya mga kaibigan niya. Huwag tayong mag-alala, dahil ang sabi sa akin ni Abel, sasampahan niya daw ng kaso sa US. Sabi ko nga, sampahan mo. Ano man ang nangyari, matalo man tayo o makuha, at least, Abel, sinampahan mo siya kung ano man ang mangyari, hoping na mabigyan siya ng anumang sanction sa US or what. Hoping yung demonyong yan, yung Hitad na yan. Ha? Okay? Okay? Naku, Diyos mio, talagang nanginginig ako nakikipag-usap kay Abel nung Sunday, Sir Ivan. Nagpapasalamat siya sa'yo. Naku, tumang-tuwa ang iyong tao. At ini-research mo siya. Sabi ko nga, please, sabi ko, panoorin mo ito. Yun nga, pinanood niya. Nagpapasalamat siya sa'yo. Ngayon, sabi ko nga, yung kasamaan, walang kapupuntang maganda yun. Tao ang makakadiscover kung sino ka, sabi ko kay Abel. Napakabait niya, Sir Ivan, si Abel. Alam mo ba? Napakabait niya. Ay, nako, Diyos ko. Talagang napaka-humble siya. Hindi siya tao yung kwan ba na yung kala mo may mga itinat. Hindi. Masyado siyang kwan sa yung, sabi nga niya, ewan ko rin ate. Uy, dyan na lang yan kasi mabanggit niya yung pangalan niya Makabayan. So kapag kasi marinig po ni Juice Smith at saka ni Hitad yung first letter lang, kilalang kilala. Bakit? Nakasama lang yung Makabayan. So siya po magpapatotoo dito, ebidensya natin na itong si Hitad at saka itong si Juice Smith, dugyot yung kanilang ugali Makabayan. Napakadugyot talaga. At saka ginamit lang nila dito, ginamit lang po ni Hitad si Abel Makabayan. Bakit? Para makakalapit siya sa mga Marcos. Kasi noon pa man, before pa nag-umpisa po yun, yung campaign Makabayan, kilala na nila ng mga Marcos, o noon pa,
kilala na po ng mga Marcos, pamilya Marcos, si Abel mga kabayan. Kasi nga, siya po dito yung nagdi-design po ng mga susuotin ni PBM, ng kanyang mga kilala, ng pamilya Marcos, si Abel po. Kaya ginamit ito ni Hitad para makakaroon siya ito na access doon po sa kampo po na ni PBM mga kabayan. Di ba? Sabi ko sa inyo, manggagamit ho yan si Hitad. So ngayon, ito pong si Hitad mga kabayan, bantay-bantay na siya ngayon, at saka mag-ready na lang siya kasi ayon po, nakausap po ni Ate R na sabi daw ni Abel, pupuntahan ito ni Abel doon po sa Los Angeles sa US kasi doon siya magpa-file dito ng kaso para kay Hitad mga kabayan. Kasi nga kapag hindi po yan gagawin ni Abel, gagawin pa rin yan araw-araw at saka sisiraan talaga dito ni Hitad itong si Abel mga kabayan. So, karma is coming kay Hitad. Hitad, bantay ka lang ho dyan. Papuntahan ka dyan ni Abel. Saka dapat lang po talaga nagawin ho yung mga kabayan. Tingnan nyo, malapit po na lang ati-ati po ni Abel. Nasaktan siya mga kabayan. Kasi nga, hindi siya agree dito sa mga akusasyon po ni Hitad dito kay Abel. Kasi kilala mismo ni Ate R itong si Abel mga kabayan. Kaya siya nasaktan po. Napapansin nyo ba ang kanyang boses? Parang gusto niyang umiyak. Ramdam na ramdam talaga ni Sir Ivan ang kanyang feelings. Talagang nasaktan siya mga kabayan. Okay? So, bakit ba nadamay dito ang pangalan ni Juice Smith? Naalala ba natin si Juice Smith mga kabayan? Nung alleged na gumamit po ng Facebook account na Political Witch Boy. Naalala ba natin yan? That is last year. Diba? Yung Political Witch Boy po na Facebook account, lagi po nanira po kay PBM at saka kay Efelisa Makabayan. Political Witch Boy. So ngayon, meron siyempre nagkaanuhan itong si Witch Boy, itong si Juice Smith at saka si Hitad Makabayan. Siguro naka-love quarrel tong dalawa na to. Ngayon, nagbulgaran sila ng baho dito. Diba naalala nyo na meron pong ipino si Juice Smith mismo sa kanyang account mga kabayan. At saka para ipaalala ko sa inyo, babasahin ko lang po. Ito po yung post ni Juice Smith last February 6, 2023. Di ba ang sabi niya? Kasi nga, binakbakan na siya dito ni Hitad, binakbakan na siya dito ni Pibos Conanan, at saka I think pati rin po sila yung grupo nila ni Pibos Makabayan, yung mataba po na ensaymada vlogger. Yung mataba na nagreklamo doon, yung insama kalimutan ko lang si Madam Ellie ba yun? Binakbakan na nila itong si Juice Smith, parang sininggulat Makabayan. So ito si Juice Smith napuno po. Sabi niya, napuno siya, nag-post na siya, sabi niya, read my statement and this will be the last. Greetings everyone, this will be my last statement, particular on this issue. The best thing to do is to file a request to detect the origin of Facebook at PNP Forensic Laboratory. There are experts who can verify the hersays. I tell everyone to ask our PNP Forensic Laboratory is the best agency of the government to know its origin. So gusto nila, hinamon ni Juice Smith itong si Madam Ellie, itong si Pibos at saka itong si Hitad na ipapatrace nila kung sino po yung may-ari ng Facebook account Makabayan. Alam nyo ba na may duda si Sir Ivan noon at saka napag-alaman namin dito na yung Political Witch Boy at saka si Hitad, isa lang po ang gumamit ng Makabayan. Ngayon, forward tayo. So sabi pa dito ni Juice Smith, go sa PNP Forensic Laboratory para malaman natin at hindi mga haka-haka na mula sa dalawang babaeng punong-puno ng kaaway at galit sa akin. Who is the author of character assassination against me? A lady who has failed to convince us to appoint her boyfriend and people to be in immigration. May co-author pa nga. So, alam na ho natin kung sino kanyang ibig sabihin Makabayan. Bakit? Kasi itong si Juice Smith at si Hitad, sila na po magkasama noon. Si Juice Smith, siya rin po ay isa sa BFF ni Hitad Makabayan. Siya nga pala, tinawag na kaagad na BFF ni Hitad itong si Abel, na samantalang ilang beses lang ho sila nagkasama Makabayan, BFF na kaagad. So, yun po, sabi nila, yun po daw ang threat ni Hitad dito kay Juice Smith, BFF lang po. Pero nakakwarrel sila Makabayan. So ngayon, naglabasan sila ng baho. Sabi dito ni Juice Smith that the mere hersays from persons who have personal grudge towards me ay isa lamang paghihiganti. I am sorry to you, but your request na italaga ang iyong boyfriend and her friends sa immigration ay hindi talaga matutupad dahil hindi naman ako nakikialam sa bagay na yan. Si Hitad, yung boyfriend ni Hitad na si Attorney, gusto niya ipasok po
nag-request siya dito kay PBBM or sa gobyerno po ni PBBM na ipasok daw itong si attorney dyan po sa immigration, mga kababayan. Yan po ang ambisyon itong si Glenn. Attorney Glenn, kilala nyo na yan, di ba? Boyfriend ni Hitad eh. So alam nyo ba, mga kababayan, aside from that, napag-alaman ko rin po na ito pala si Peebles, pati na si Madam Ellie, may ambisyon rin po pala na gusto rin po ipasok sa gobyerno natin. Buti na lang hindi sila napagbigyan kasi nga naramdaman siguro ng kampo na ni PBBM na sila po yung mga traidor. Di ba? Napag-alaman natin yan, sila po dito yung mga backstabber, mga kababayan. Kapag hindi sila ito mapagbigyan ng kanilang gusto, yan, nakikita na natin ang kanilang ginagawa. Sinisiraan na nila si PBBM, si Felisa at saka ang gobyerno ni PBBM. Di ba? Si Hitad, sabi niya wala na siyang ambisyon eh. Pero alam nyo ba, napag-alaman ko rin po na itong si Hitad, gusto rin po niya makapasok doon sa consulate sa Los Angeles. Alam ba natin yan? Sa consulate ang kanyang gusto, makabayan. Pero hindi rin po siya ito napagbigyan. Kilala ba natin yung current po na consulate general? Si mga kababayan, tingnan ko lang po, itong si Badajos, si Consulate General Edgar B. Badajos, siya ngayon ang ating current po na general, Consulate General doon sa Los Angeles. Which is supposed to be, ang posisyon po ni Badajos, yan po ang gusto ni Hitad, mga kababayan. At ngayon, may papakita ko sa inyo na pictures na kung saan ito po yung nagpapatunay na totoo po ang sinabi ni Hitad na itong si Abel Bacodjo pumunta po doon sa Los Angeles at nagkita po si Hitad, mga kababayan. That is last December 1 yata yon. Pero nakita ko po sa balita na na-meet po ni Sir Edgar Badajos itong si Abel Bacodjo, na-meet niya po. Merong pictures, post po ito doon sa government, mga kababayan, doon sa PNA ko yata nakita to. Post po ito ng taga-consulate general ng Los Angeles, Philippine Consulate nga pala, na na-meet po itong fashion designer na si Abel Bacodjo. So ito po yung nagpapatunay at saka nag-coincide po yung sinabi ni Hitad na nagkita po si Abel at saka si Hitad doon sa Los Angeles, mga kababayan. Pero Hitad, be ready, babalikan ka dyan ni Abel. Okay? So be ready na lang po. Dapat talaga sa'yo, kakasuhan ka eh. Ngayon, balik tayo po sa issue ni Jusmet. Bakit? Kasi si Jusmet nadamay dito kasi isa rin po sa napag-usapan natin o sa conversations namin ni Ate R, mga kababayan. Sabi niya, napag-alaman na nila na itong si Jusmet ngayon at saka si Hitad nagkabalikan, mga kababayan. Which means, nag-collab na naman po sila. So siguro, natapos na po ang kanilang quarrel noon, alam niyo na, tira-tira, mga kabayan, mga bangay-bangayan daw, sabi nila, hindi kaya gawa-gawa nila yun, mga kabayan. Or baka totoo talaga na ang may-ari po ng Facebook account na Political Witch Boy itong si Jusmet. Bakit? Explain ko yan mamaya. But before that, ipapatuloy muna natin yung sinabi po ni Jusmet, mga kabayan, kasi sabi niya, you also tried two friends ko na gawin ang request na yan patungkol sa mga pinapa-appoint mo. Sabi dito, nagsumbong sa akin ang BBM HQ, headquarter people at tao ni PRRD na umiwas sa'yo. Mismo ang sekretary ni Lam ang nagsumbong sa akin na pinagpipicture mo ang loob ng opisina ni BBM at Lam. Para saan? At mga damit nila, hindi ko sa'yo sinasabi dahil baka sumama loob mo. Nagtataka sila bakit panailapit mo at post ka ng pictures nyo nila ni Indy Sara, BBM at nasa stage maski hindi ka parte ng kampanya, Hitad. Hindi ka parte ng kampanya. Ang kapal na mukha mo, Hitad. Sabi ba dito, even the Secretary or First Lady, Lisa Marcos, has told me about some of her actions like picture sa loob ng opisina ni BBM, pati damit, polo, uniform. One of the staff or President Gloria Arroyo has also informed me regarding her actions by going to the stage during the campaign and umaastang parte ng kampanya, and also, even Sister of Mayor Mike Defensor has told us that you used the name of my friend to enter the meeting di Abansi at nagtataka sila na nasa stage ka na at nag-project party ka ng kampanya nga pala. So dito lang puputunin natin. Anyways, mahaba naman kasi at saka dudang-duda talaga yung grupo po ng kampo po ni BBM dito kay Hitad, mga kababayan. So buti na lang hindi pinagbigyan to si Hitad. Gusto niya maging Philippine Consulate General doon sa Los Angeles, mga kababayan. Yun pala ang kanyang plano. Asa gusto rin po niya nag-request siya kay BBM na
Pumasok po sa immigration itong si Atty. Glenn. At saka pati po ang mga kaibigan, sino ba yon? Sila si Pibos, at saka yung pong si yung mataba makabay na vlogger, yung si Madam Ellie, gusto rin pumakuha ng ng posisyon diyan sa gobyerno natin. Pero buti na lang hindi sila napagbigyan. Ngayon, bakit nadawit ang pangalan Juzmeth? Ayon po kay Ate R, at saka meron siyang tinanong dito, pati na po doon sa loob po ng Malacanang, napag-alaman nila na itong si Juzmeth ang puting ahas ni Hitad. Hitad, napag-alaman na namin. Alam mo mga kababayan, ito pong si Juzmeth, maraming kakilala po sa Malacanang, maraming kakilala po dyan sa PCO. Dati po itong kasama-kasama nila ni Emerald, kasama ni Garapel, or nandun na ba si Garapel na panahon na yun? I'm not sure, basta marami siyang kakilala dun sa PCO mga kababayan. So in short, itong si Juzmeth lumalabas ngayon, first hand informations po ang nalaman niyo mga kababayan. Sabi po ni Ate R, itong si Juzmeth ang pinagdudahan nila ngayon ang puting ahas ni Hitad. Diba? So under surveillance na ngayon yung ibang tao dyan sa Malacanang na kakilala ni Juzmeth mga kababayan. Hitad, alam na namin kung sino ang iyong puting ahas. Pero sana lang po na matuloy ito na pupuntahan ni Abel itong si Hitad doon sa Los Angeles mga kababayan para po kakasuhan. Ako talagang botong-boto ako na kakasuhan talaga itong si Hitad ni Abel mga kababayan para sampulan to kasi baka iniisip niya na anyways ako nandito ko sa Los Angeles, I'm untouchable. Hindi sa lahat ng bagay si Hitad ay untouchable, pwede siyang sugurin doon sa Los Angeles mga kababayan. So Hitad, be ready. Saka magbabasa tayo dito ng mga comment mga kababayan. Sabi dito na ni Ma'am Blessy Carunan, isa si Abel sa ginamit ni Hitad para makalapit siya sa mga Marcos kasi si Abel ang taga-design ng damit ni BBM at Efelisa. Tingnan nyo, even yung mga viewers natin, alam na alam nila na ito pong si Hitad, ginamit lang niya si Abel. Kawawa talaga So, alam nyo yung ganang mga pag-uugali mga kababayan, delikado ho yan. Mga backstabber yan. So, kung may plano kayo na kakaibiganin itong si Hitad, well, magdadalawang isip na po kayo. Delikado yung mga kababayan. At saka, babasahin na po natin ang comment ni Anita Yu. Ang galing ni President BBM. God bless you. God bless you more. Continue your good work and God will always be with you. Amen. We love you and praying for your security and good health, success. Amen. Sabi ba dito ni Veronica Tamayaw, yes, good evening po my dear Sir Idol Ivan. Keep going po. We love you forever just like our President BBM forever. Kahit anong mangyayari, forever PBBM kami. Thank you so much po. Thank you so much. Sabi dito ni Sir, hi Sir Ivan, silent subscriber mo ako. Nagpapasalamat ako sa iyo sa patuloy mong pagsuporta sa ating mahal na PBBM at BP Sara. Ingat po palagi, God bless. Sabi dito ni Ma'am Elina Google, Sir Ivan, napakaganda ng pabahay ni PBBM, pang world class talaga, hindi barong-barong. Maraming salamat sa ating Pangulo. Sana lahat po magkaroon ng mga walang bahay. Thank you Lord sa pagbigay sa ating PBBM. Siya lang ang nakagawa ng ganito. Tsaka yung tatay niya, si Apulacay Senior. God bless you all. Yes, totoo yan. Maganda talaga yung pabahay ni PBBM. Hindi katulad doon kay Panot Makabayan. Siguro yung mga nagrereklamo, mga dilawan yon. Baka siguro mas prefer nila yung pabahay ni Panot na kung saan hindi maganda makabayan, madali na po masira. At saka yung ginamit po ng mga materyales, substandard. At saka meron nga proyekto itong si Panot Makabayan. Kung maalala niyo po na merong CR at saka dikit-dikit pa yung mga kababayan, yung mga toilet, yung bowl. Paano ka magsi-CR doon? Mag-hi ka. Kung tatae ka doon, mag-hi ka. Diba? Hawak kamay. Tatae sila doon, maghawak kamay. Itong si Panot talaga, siya nga pala. sorry. Itong si Panot, pasaway yun Anyway, sabi pa dito ni Vicente Solit, yan mga pulburon vloggers, mga salot ng lipunan, dahil lang sa pera, sila ay nagpapakatanga at nagiging parang mga nakapulburon. Mga gunggong talaga, mga pulburon vlogger. Sabi dito ni Ray Brave, ipinalangin natin ang ating mabait na PBBM at ang kanyang pamilya para sa kaligtasan at kapakanan nila. To God be the glory. At saka sabi dito ni Zack Tamundong, bakit ngayon lang kita nakita uli dito sa YouTube, Jel?
Hindi naman ako nawala, sir. Nandito na lagi si Sir Ivan, nag-iingay lagi sa YouTube world. Nang iinis lang na mga salat ng lipunan, sir. Hindi po ako nawala. Saka sabi ba dito, you are also a blogger needed by our country. Well, thank you so much po. Thank you. I'm praying the rosary daily and attending Holy Mass for PBBM and our country. Love, Sis Mer. Saka yan po mga kabayan. Anyways, thank you so much po sa ating mga kabayan, mga solid viewers natin dito na hanggang ngayon, napakainit pa rin po ng inyong suporta kay Sir Ivan. Thank you so much. Talagang matouch ako mga kabayan. While binabasa ko po yung mga comments nila. Siya nga pala, yung comments po na binasa ko, random ho yan mga kabayan. Yes, random pick ho yan. Di ba sinabi ko ho yan na random po yan. So, kung ano po yung mapick ko na 6 or 7, babasahin ho yan ni Sir Ivan. Okay? So, isa-tatar po natin si Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Lentic Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfi, Tata Emik, and Tatay Jackfers of Jackfers family. Hi to Tony Velia from Cavite, Jillian Cason, Evelyn Garcia. Hi to Jimson and Regine, Jeriel and Jem of Cute Cebu. Hi to Rodolfo Radarabor of Tansa, Cavite. So mga kabayan, yan po ating nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, una at higit sa lahat, nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. O Diyos ko, sa bawat araw, nakikita ko ang aking sarili na may utang na loob sa iyo at hindi ko mapigilang magkasala. Nagpapakumbaba akong lumuluhod sa iyo, humihingi ng iyong kapatawaran para sa aking mga paglabag. Naway, gabayan mo ako, ang aking pang-araw-araw na buhay at pahintulutan mo akong makalakad ayon sa iyong kalooban. O Diyos ko, ang buhay ko ay sa iyo at isinusuko ko po ang lahat sa iyo. Pakiusap, linisin mo po ang aking mga iniisip at kaluluwa at pagalingin ang aking mga kalungkutan at pasakit. Taimtim din akong nagsusumamo sa iyo na gabayan at protektahan ang aking pamilya at mga kaibigan. Naway, pamunuan mo sila sa kanilang buhay at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ako at ang aking mga mahal sa buhay ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Minamahal po kita at nananabik ako sa presensya mo sa aking buhay. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.